DZRH, Tawag Pansin. Maraming mga malalabong isyu sa ating lipunan na dapat ay pagtuunan ng pansin ng mga kinauukulan. Tayong lahat ay may karapatan na paalalahanan ang mga iniluklok natin sa kapangyarihan. Sila ay ating bubusisiin dito sa DZRH, Tawag Pansin, sa palatuntunang abot kamay sa DZRH. Paiba-ibang klima ang ating nararanasan ngayon. Minsay umuulan sa panahon ng tag-araw at matindi naman ang init sa panahon ng tag-ulan. Ang dating mga lugar na bihirang dinadaanan ng bagyo tulad ng Mindanao, ngayon madalas nang binabagyo at kaliwat ka ng pagbaha at landslides. Idagdag pa rito ang mga lindol at pagputok ng mga bulkan sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng buong mundo. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang dahilan di umano ng malaking pagbabagong ito ng mundo ay ang global warming, sanhi ng malaking butas ng ozone layer, kaya direktang tumatama sa mundo ang matinding init ng araw. Lumilitaw sa mga pagsusuri ng mga batikan sa larangan ng siyensya, ang dahilan di umano ng pagkakabutas ng ozone layer ay ang iba't ibang uri ng mga kemikal na nagmumula sa daigdig at umaabot ang masamang epekto nito sa ozone layer. Ang global warming at climate change ay itinuturing na pinakamalaking problema o threat sa sangkatauhan. Ano-ano nga ba ang sanhi ng global warming at climate change at sino ang mga salarin nito? Siyempre pa, wala nang iba kundi tayong mga tao at pumapangalawa lamang ang mga hayop. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang greenhouse gases ang dahilan ng problemang ito ng buong mundo. Dito naiipon ang iba't ibang uri ng mga polusyon na likha ng mga tao at mga hayop, tulad ng methane na nagmumula sa mga tambakan ng mga basura, nabubulok ng mga halaman at sa hininga ng mga hayop na kumakain ng damo, at isa na rito ang mga baka na may malaking kontribusyon sa paglikha ng methane gas, lalong-lalo na sa mga bansa na nag-aalaga ng maraming baka para gawing gatas o keso. Malaki rin ang kontribusyon ng carbon dioxide, mga gas na ginagamit sa refrigeration and other industrial processes, kasama na rito ang pagkakalbo ng ating mga kagubatan sanhi ng walang habas na pagtotroso. Ang mga punong kahoy kasi ang imbakan ng carbon dioxide, ngunit dahil sa pagkakakalbo ng ating kagubatan ay napupunta ito sa ozone layer. Ang mga usok na ibinubuga ng mga sasakyan, mga pabrika at mga nagpo-produce ng elektrisidad ay isa rin sa may malaking kontribusyon sa pagkakabutas ng ozone layer. Speaking of usok na ibinubuga ng mga sasakyan, dito sa Pilipinas, aminin man natin at sa hindi ay isa tayo sa mga bansa na may malaking kontribusyon sa usok na bumubutas ng ozone layer. Hindi kayo maaaring magkakaila dahil huling-huli kayo ng aming kamera. Maliban sa mga two-strokes na mga tricycle, marami sa mga bus, mga jeep at mga trucks, pati na ang mga pribadong sasakyan ay smoke belchers. Ang nakapagtataka, bakit nairerehistro pa rin ang mga sasakyang ito gayong smoke belcher? Ano pat nagkaroon tayo ng emission testing kung ganyang nakakalusot lamang ang mga sasakyang ito? Lumalabas na baliwala ang emission testing dahil marami rin ang nakakalusot na mga dispalinghadong mga sasakyan dahil sa lagayan, o diba? Napagalaman natin na maraming mga sasakyan ang nairerehistro na papel lamang ang dala ng may-ari. Ito yung tinatawag nilang no-show. Ang sistema, i-stencil ng may-ari sa isang bond paper ang engine at chassis number at dadalhin ito sa mga itinuturing o di umano ay mga fixers sa LTO. Tapos, maglalagay ka sa mga ito at presto, rehistrado na ang iyong sasakyan kahit pa maraming diferensya ito. Yan ang kalakaran na matagal nang nagaganap, kaya hanggang sa kasalukuyan ay nakakalat pa rin sa mga lansangan ang mga sasakyang mauusok. Paano na kayang matuwid na landas ni Pangulong Noy? Ito po si Hermie Katig para sa Tawag Pansin ng Abot Kamay sa DZRH Nationwide. DZRH, Tawag Pansin.